Nagkaroon po ng isang malakas sa lindol dyan sa may bandang Aringay, La Union. Bandang Aringay, La Union. Alam nyo kung anong lakas ito. Magnitude 4.6. Magnitude 4.6 na lindol na tumama po malapit sa Aringay, La Union. Ngayon pong alas 7:44 ng umaga. Iba pa mga detalye niyan. Baka may intensity naramdaman. Malaman ho natin later. Ang Luzon Grid, meron na namang advisory. Nakataas po ang yellow alert. Naalala ko nung Friday, yung anak ko maaga silang nagsipag-uwian dahil nag-brown out sa kanila sa Diliman. Prep, maaga silang dinismiss. Yellow alert po, Luzon Grid. Erwin Aguilon. Arlene at Jake, inanunsyo ngayon ng Department of Energy na muling ilalagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Luzon Grid. Simula po yan alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ngayong hapon dahil sa kakapusan ng supply o sa power reserves. Ayon sa NGCP, sa ngayon kasi ay meron lamang kabuuan na power reserves na aabot sa system capacity na mayroong 9,591 na megawatts, kung saan kapag system peak ay aabot ito sa 9,044 megawatts. Dahil andito yung reserbang kuryente ay nasa 547 megawatts lamang. Kaya itinaas muli ang Luzon Grid sa yellow alert o itataas mamayang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, magandang balita naman para sa ating mga motorista. Mabilis na rin si Erwin ngayon. Magpapatupad naman, Jake at Arlene, ng bawas presyo sa kanilang produktong petrolyo ang Pilipinas Shell simula alas 6 ng umaga bukas, August 9, kung saan ang bawas po ay 10 sentimo kada litro sa kanilang gasolina, 85 sentimo kada litro sa kerosene, habang 75 centavos naman kada litro sa presyo ng diesel ang bawas sa presyo ng Pilipinas Shell. Epektibo po yan araw ng Martes, alas 6 ng umaga, August 9 o sa araw ng bukas. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na binibenta. Bayang nagtatanong, mamayang nagbukita. Balanseng pagbabalita, walang takot, walang mamahayag. Radyo Inquirer 990. O yan po mga kababayan, ang nangyayari ngayon, 8:41 sa mga kabubukas pa lamang ko ng kanilang radyo. Tayo po'y binabayo ng ikang monsoon rains, hanging habagat. Itong Metro Manila at bahagi ng Bataan, Zambales. Pagkatapos naka-yellow alert tayo sa kuryente. Pagkatapos niyan, meron ng lindol sa may Aringay, La Union, 4.6. Ano ba? May lindol din sa Rio Olympics, nanalo ng silver medal. Itong si Hidilyn Diaz. Tayo makaisa lang sa esena natin, Oo diba? Iba yun. At pagkatapos, syempre, yung Maya ni Lindol, dyan pa rin sa Campo Crame, sa kanilang reception center ba yun? May pinakita sa akin si Ricky dito. Although walang pangalan, tinatanong ko kung sino eh. Ito ay nasa second floor siya. Ito yung dinidescribe kanina ni Ruel, Nandun kasi dalawa yung team natin, Ito, Jacob, tignan mo, may table doon. Andun pa processing. Ito kasi yung entrance, Ito yung sa lobby mismo ng multipurpose hall. Familiar tayo dyan sa multipurpose hall ng Campo Crame. Tignan mo yung mayor. Kung sino man yan, public official. Sino ba yung mayor na yan? Sabi ko nga, sigawan mo, mayor. Baka mamaya lumingon sa taas, di ba? Nakadilaw pa siya. Nakadilaw. Wala po tayong gustong sabihin, nakadilaw baka favorite color lang yun. Favorite color, nakadilaw. So, yun ang sitwasyon. Dadaan ka doon, tapos parang magre-register ka, tapos saka ka papapasukin doon sa loob para interviewin o imbestigahan. At syempre mga babae, nakaantama yung mga reporters natin sa labas. Alam nyo, mabibilis yung mga reporter natin. May banggaan kanina, dyan po sa may bandang EDSA, sa may 2 bus, 20 ang nasugatan. Johan Bas ba yun, sa isang pinangalanan sa atin. Pagkatapos, mga babayan, yung Shell, sabi nga ni Erwin kanina, nag-announce na ng kanilang lumilitaw na sa gasolina po, 10 centavos lang ang itataas, ang ibababa pala. Malaki ho sa kerosene, 85%, diesel, 75. Yan po ang nangyayari ngayon. Umaga na ito, habang tahimik ang Malacanang dahil tulog pa si Presidente. Pero mamaya, mag-iingay na naman.
Hindi, mamaya may advisory. Si Presidente, merong, tawag nito, may press con. Mamaya, media advisory, pinadala ni Chona. Hindi pala, si FBR pala ito, si FBR. Ay, papunta ng China. ng China. At doon sa nag-i-score ho, kung ilan ang napatay, wala po tayong score ngayon. Hindi lang tayo nakapagbilang. Meron yan. Isa, dalawa, tatlo. I-update tayo mamaya ni So, titinan ko nga sa listahan ko kung ilan. Jong Manlapas. O, sige. Nursing bill muling itinutulak ni Senator Antonio Trillanes IV. Janice Cosio. Aling muling inihain ni Senator Antonio Trillanes IV ang panukalang naglalayong mapabuti ang kondisyon ng mga nurse sa bansa. Ayon kay Trillanes, isa sa mga layo ng kanyang Senate Bill 99 ay mabigyan ng mas mataas na sahod ng mga pampublikong nurses. Sinabi nito na nais din niya magwakas ang pagkuha ng mga volunteer nurses sa mga pribadong ospital sa halip na kumuha ng mga regular nurses. Pinansin din ito ang kanilang kakulangan ng mga nurse sa mga government healthcare units dahil ang mga nurse ay mas gusto magtrabaho sa ibang bansa. Sa naturang panukala, nais ng senador na mga papasok sa nurse sa gobyerno ay may sweldo na hindi bababa sa 26,192 pesos at nabatid na sa Miyerkules na. Sisimulan ni Trillanes ang pagdinig sa naturang panukala bilang chairman ng Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Janice Cosio, Radyo Inquirer nga, Bilibenta ba? Nagtatanong, mamaya negosyo. Maraming salamat sa iyo, John Escosio, sa oras na 8:45. Ganito pala ang sistema. Dun sa multipurpose hall, dalawa yung table. Isa for uniform personnel, yung isa naman non-uniform personnel. So dun sa non-uniform personnel, mas maraming dumarating kasi mga local government officials. Pero may mga dumarating din na uniform personnel. Marami sila, marami. Sa totoo lang, itong listahan ng pulis, sa tingin ko kulang pa ito. Alam mo kung bakit? Di ba sa Quezon City Police District lang, merong 88 na tinanggal. O baka na-assign na sa iba, nandiyan na rin. Hindi, bago lang yun nung inano sila, nung tinanggal sila nung pagpasok na ng Digong administration. Tapos sila ay inilipat sa ARMM. Yan yung batch na yun. Wala sila sa listahan ito. Sinasabi mo hindi isinama. Hindi na isinama. QCPD. May nakalagay dyan, 2 Station 6 na hepe. Station 6. May Station 7 pa nga. Parehong wala na riyan. Yun ang sinasabi nila. Oo. Yun ang sinasabi nila. Pero ibig sabihin, dun mismo sa sa Regional Anti-Drugs Group, yung Raduron, may mga 88 na tinanggal nung pagpasok ng bagong hepe ng QCPD, di ba? Ricky, naalala mo yon, nung tinanggal, dismissed na 88, wala sila dito sa listahan. Kasi hindi naman nirelease yung pangalan nung 88. Tinan ko yung aking backgrounder sa mga patayan At may nakita ko pero kagabi pa Pero hindi ko alam kung connected sa droga to. Sa isang tupadahan dyan sa Paranaque kagabi, pinagbarilan 2 sundalo sa sibilyan patay. Diyan po sa Tupada sa Paranaque City. Wala yung tagabilang natin si Jong Manlapas pero sinabi mo sigurado ka na merong Meron nakatok. Meron naman nakatok. Kasi sa pulis na yun baka sila naman ang masita, di ba? O eto, meron pa ilang reaksyon. Miss Beautiful Arlene daw. Eto ulit, umulit na naman siya. Sino to? Dapat po malibing na si President Marcos para matahimik ang kanyang kaluluwa. Kawawa naman, bayani nga, wala namang libingan. Dayang-dayang Cruz ang nagpadala nito. Si Claire ng Cubao, good morning po. Napakagwapo, cool boy, Sir Jake. Gandang-ganda, Ma'am Arlene. Tama lang na ipalibing na para matahimik lang kaluluwa ni ex-President Ferdy, pati pamilya niya. Napagod ka na. At yung kay Judeline. Pati pamilya niya ilalagay mo sa libing. Napakalaking karangalan ng dala niya at napakalaking sampal kay Pinoy ang ginawang trabaho ni Duterte sa pagwawalis sa mga adik at iba pa na hindi nagawa ni Pinoy na siya ang nakaupo sa palasyo. Claire ng Cubao. Sabi ko nga sa inyo, may panahong na mayagpag ang narco-politics sa bansa at pag yan ang unirirat mo, masakit talaga sa dibdib, Claire. At for the record, napapag-usapan natin ang mga rollback. Magmula pa raw ng July 1, mga kababayan, ang presyo daw po ng gasolina ay bumaba na ng 2 pesos and 90 centavos. 2.90 na ibinaba ng gasolina bawat litro. At sa diesel naman, halos 3 piso na rin. 2.95, mga kababayan. Ang ibinaba na ng presyo ng diesel magmula noong July 1. Ano ibig sabihin nito? Umupo lang si Digong para yung rollback ng
Parang yung rollback. Takot din baka silang patayin. Di ba, July 1? July 1, bumaba ang gas ng 3 piso. Baka patayin ng industriya nila. Tapos ang diesel, 3 piso rin. Ano ba ito? Teka muna, Jack, ikaw ba nagpupunta ka ng multipurpose hall? Minsan. Ito ngayon ang attendance, ha? Hindi natin alam kung sino itong mga ito, pero meron pang mga nasa labas sa proseso. Yung napapasok na sa loob, bilangin natin ito kasi dalawang ito naka-uniforme, ito hindi. Ito yung mga naka-uniforme. 2 pa lang sa pulis yung nakakapasok sa loob. 1, 2, 3. 4 dun sa non-uniform personnel. Ayan na. Nagpadala si Ruel Perez ng picture. Pero kung sino yung mga yan, wala pang identity. May babae na, ha? May babae na. Nakahati yan. Nakahati po. I see, oh. Wala bang camera dun sa harap? Walang camera. Kita mo. Walang position, no? Ang PIO magre-release yan, mamaya ang PIO. Ito muna, via our cellphone natin, mobile number, di sa IQ banner, pamangkin ni Big Boy yang si Mayor Jed, drug lord Bading, mabilog, sabi ni Boy Pana. Anong ibig sabihin? Sinong Big Boy ito? Big Boy. Saan yun? Mabilog? Saan ba si Mabilog? Mabilog yung saan yan? Yung sa Mayor. Ito, Jed Mabilog. Saan siya? Iloilo City. Iloilo City. Ay, si Big Boy. Kilala mo si Big Boy? Si kaibigan ni Mihorada. Ha? Hi, Frank. Di sa IQ banner, ayun na, sabi ni Boy Pana. Oo. Kaya pala medyo parang ang sakit-sakit ng kanyang reaksyon. Mabilog, ha? Oo, baka ilaglag din niya si Mayor Jed. Good day, Sir Jake, Madam Arlene, para ito sa mga tutol ilibing si Marcos. Maraming tao lang ang tingin, ngunit hindi sa puso't isip damdamin. Kasi nga, man is the highest form of animal, but the cruel among all animals. Kasi kahit patay at abo, pinapatay pa nila, like what they did to Marcos. Alex of Valenzuela. Sino pa? Taas pa? Wala nang text message. At syempre, ang sinasabi nga natin, nakamonitor tayo niyan sa may patuloy na pagtanggap niya sa multipurpose center. Ang problema natin, hindi ko pinayagan ng media na kilalanin yung mga dumarating doon. Bibigay nila yung pangalan kasi hindi naman nila pwedeng itago yan. Yan ang sinasabi ko. Si General Bato ang magsasabi. Sabi ko, meron kang tao doon sa may gate. Meron na nga pong tao. Kahit wala pong tao, hindi rin sila makakatanong. Bubulungan mo lang, boss, hindi dumating. Oo, pero nga, hindi rin nyo alam yun. Si Arlene na nandiyan, itatawag pa siya. Ito, dumating na! Oo. Diba? Yan sinasabi na. Talagang on air tayo nagde-deploy, ano? 2 tao natin nandoon, si Ricky Brosas at si Ruel Perez. Pag nalusutan pa kayo, ewan ko na lang, ha? Ilalabas din ang mga pangalan niya. Ilalabas ang pangalan ng mga yan. Ilalabas ang pangalan. Good day, Sir Jake and Madam Arlene. Para ito sa mga nabasa na natin yan. Banner, magandang umaga. Kung di naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya nalaman ng bayan ang napakalaking problema sa droga. Correct. Nakapakalakas ng loob ng gamot, bakapan sila ng nasa pamahalaan. Napakatas ang krimen sa bansa, ang lalakas ng loob gumawa ng paglabag dahil pati hukom kumikita sa suhol. Itong mga nabunyag na pangalan, kung wala talagang kasalanan, may proseso tayong inosente pa rin. Ngunit nagtitiwala ako sa presidente sa pagmamalasakit upang maayos ang ating lipunan. Naniniwala ako sa aksyon ni President Duterte, ginagawa niya ang tungkulin sa binigay na mandato ng mamamayan. Dapat lamang, dapat lamang, sino ito? Okay, sino nagsabi? Wala na. Dapat lamang natin siyang isama sa ating dalangin dahil nakataya rito ang kanyang buhay, karangalan at bilang Pangulo. Mayra Alejos ng Green Heights, Marikina City. Mayra, yun ang sinabi ko kanina. Yung mga naniniwala kay Digong na lalo na yung nasa Presidential Security Group, wag po nating biruin ang pagbibigay ng seguridad sa Pangulo dahil wala pong gagawa nito kundi siya lang. Maaring may mga bumabatikos dito, human rights, due process, pero sa totoo lang, no one will ever do it this way. Kaya hindi ko nagtataka nung sinasabi niya, ang inilalagay na sa akin ay 50 million. Alam mo, di ba, 50 million ang binabayad? Tingin ko sobra pa sa halaga eh. Malamang maski 100 million babayad para mapatay lang si Digong. Di ba? O sige, meron tayong interview ngayon. Paliwanag yung proseso na nangyayari dyan sa Multipurpose Hall, Senior Superintendent Jonado Carlos. Good morning po, Colonel. Yes, Ma'am Marlene at Sir Jake, magandang umaga po sa inyo mula po sa Hepe ng Pambansang Pulisya, Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Isang maulan na Lunes umaga po sa inyo. Opo. Alam po namin na nagsisimula na po yung parang one-stop processing dyan sa may multipurpose hall. 2 po, uniform personnel and non-uniform personnel. Ano po yung magiging takbo sa maghapon? Ano yung inaasahan? Sila ba ipe-present ni General Bato? Ito yung mga nagpakita na, I will not use the word sumuko, kundi nagpakita na at nag-report na po sa PNP. Opo, ang mangyayari, we decided yung at
si TPNP po decided na para mas malaki, mas maayos, maliwalas, ay dito na po sa multipurpose center ipaprocess po yung mga darating sa araw na to. Ngayon po, haharapin po sila ni TPNP base po sa naging pag-uutos ng ating Commander-in-Chief. At from there, sila po ay kukunan ng mga salaysay in a custodial investigation na i-handle po ng CIDG. At yung amin po mga personnel na were directed to report back to their mother unit, sila po naman po ay ipoproseso naman po ng ating DPRM at ng Internal Affairs Service. Sir, is there an order na ika nga hindi ko palapitin ng media? Hindi po, naka-house din po ang media, nandito po sa amin ngayon, on cue, on the right time, magbibigay po ng salaysay si TPNP para po bigyan ng update yung ating pong mga kababayan kung ano po ang nangyayari sa araw na to. Pero doon po sa multipurpose, hindi sila papayagan. Doon lang sila sa may top view lang. Second floor lang. Ganun po ba yun? Opo, for the meantime po, they are at the second floor as we are processing po ito, and then eventually sila po ay haharapin ni TPNP on cue. Ako po, I will be assisting them to be able to go to the right position to cover the activity. Papaliwanag lang po natin, Colonel, you mentioned custodial investigation. Anong ibig sabihin nito? Walang ano na sila, under custody na sila? Ano ang classification natin sa mga nagpakita dyan ngayon? Suspects, what are they? Opo, sila po ay mag-undergo ng custodial investigation. Habang sila po ay kinukunan ng salaysay, sila po ay nasa pangangalaga po ng CIDG. Ngayon, natapos po yung proseso, we will determine po, and then they are free, just like what happened to Mayor Espinosa ng Albuera. Pero yung proseso ng katulad ngayon, may nakikita kami sa screen na 4 o 6 na tao doon po sa multipurpose hall. Is there a way where we will know the identities of these people? Alam nyo, binigay nyo listahan, hindi alam ng taong bayan kung sino yung mga nandyan ngayon. Opo, ibibigay po yan. Makakarating po yan. The statement will be made by the TPNP. Update will be made by the TPNP. Ito po ay kinukuha po natin, pinoproseso po natin through the CIDG, the DPRM, and the Internal Affairs Service. Okay, so isa sa pinaka-importante pala, may pagkakataon pala sa ganon na ganyan po ang mangyayari. But anyway, so far, sa mga nakita ko namin, may mga nag-fact-checking sa listahan natin ng mga police dun sa Duterte list. Meron mga nagsasabi na iba ay wala na sa serbisyo, iba na na-assign or something like that. Di-double check po ba yun o hindi kayo nagdo-double check? Nagdo-double check po. Kung sila po ay wala na po sa serbisyo, ngunit sila ay naging bahagi ng organisasyon, yung kanilang participation might have happened before they retired. So we will make them answer for this. Kaya nga po, retirado, dating police, ang magpoproseso po dyan ay ang aming pong DPRM at saka Internal Affairs. Or pwede namang nagpatuloy kahit retired na, hindi po ba? At ang basihan po niyan is even their past involvement or participation base po sa mga nakalap na impormasyon sa mga personalities na to. Meron akong curious lang ako, yung pag-upo po ng bagong hepe ng QCPD, may 88 siyang inalis dun mismo sa task force, yung sa DAID. Raul na anti-narcotics group ng QCPD. Tinanggal 88. Nasa na sila? Kasama ba sila sa listahan? I don't think they're part of the list na binanggit ni Presidente. Meron pong nabanggit at ang QCPD Director, Police Senior Superintendent Guillermo Eliazar ay nag-furnish po ng service data ng mga nabanggit. So ito po ay atin pong i-collate, pagsasama-samahin para ma-update po natin ang media, ang taong bayan sa pamamagitan po sa inyo. Ang amin lang po ay hayaan po nating maganap itong pagpuproseso sa kanila at ipapaalam po natin na sa pamamagitan po ng magiging statement po ng ating TPNP. Alam nyo, pardon my being insistent kasi sa listahan na ibinigay ninyo, nakakita po ako ng ilang bang general to, bali 5. Retired General Vicente Loot, Retired General Valerio ng Santa Barbara, General Bernardo Diaz, Region 6, General Idio ng Calbayog, and then a certain general na hindi ko kilala po, Brigadier General Leoncio Daniega, NCR. Ito ba yung Police General po ba ito?
Meron din pong nabanggit from the side po ng AFP. AFP to, sila tama po si Arlene. No? proseso po ito ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Opo. Okay. Dito sa sa mga pulis dalawang pangalan na dating pinangalanan ni Pangulong Duterte ang wala sa listahan, si Garbo at saka si Pagdilaw. Anong ibig sabihin nito o nalimutan lang sa list na ito? The initial list was already released earlier. So that means They're part. Kasama na 'yon. Oo. Kasi dito si Loot nabanggit ulit tsaka si Diaz di ba? Ayan po pagbabasihan natin diyan ay ano pong holdings, ano pong impormasyon na nahawakan, validated information that the PNP has, and based on the list of given by the President, yung holdings po diyan, doon po natin malalaman yan. Alam niyo, marami yung natutuwa ng mga kababayan natin and some are horrified. At natutuwa sila dahil lumabas itong mga pangalan na ito. And then horrified na ganun pala kalawak. Ganun pala kalawak mga kababayan itong nakita ko namin, PO1, PO2, PO3, may maritime, lahat ng nandito na ako At talaga palang ganun pala katindi kung tama po itong listahan na ito. Well, may basehan yung listahan na yan. Ang atin po ay kaya nga po gagawa po natin ng ito pong processing to determine nga po kung ano yung based on information and then a check on the record and the activities. Malalaman natin kung gaano ko kalalim ang kanilang naging partisipasyon. So, yun po ang ating digit. Alam nyo, isa pa sa nasa isip ko ay, alam nyo, napakahirap din ang lagay ninyo because sabi nga natin, ito'y labanan ng mga mabubuti at saka mga napariwarang pulis. And I hope na you can still see each other eye to eye. Ganun po ang dating niyan, di po ba? Well, respeto rin sasagutin naman po nila yan Sa amin naman po zero tolerance ang ating CPNP pagdating po sa illegal na droga at yung nasa hanay po namin na in the past or in the current situation sila po ay involved pa rin, then yung ating pong yung mechanism po natin gagamitin po natin laban sa kanila. Sir, ayoko maging malisyoso pero itong si Chief Superintendents Rainer Idio at si Bernardo Diaz kasama po sila dun sa di ba? Sa nung nakarang eleksyon na nakita po sa kampo ni dating Interior Local Government Secretary Marojas at nakumandidato rin po bilang Pangulo, and they underwent investigation of the Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa Novotel. You remember that incident, hindi po ba? Opo. Sila ay kasama doon and they're still in active service. Yes, they are still General Idio and General Diaz are still in active service. Alam niyo po, General, ang tindi po nito dahil sabi nga natin, hindi basta-basta mga tao ito. Lahat ito ay armado. Ito po mga uniform personnel natin, pati mga retired natin, lahat ito ay armado. And we can understand the care and sabi nga natin, masyado kayong cautious din sa nangyayari na ito. At sabi nga natin ano po ba magiging punot dulo nito, sir? Well, yun po, we will do our part. We will do the investigation. We will do our part. If there's enough grounds to charge them before a criminal court or through our administrative court or ito pong proceedings natin, then ilalagay po natin, sasampa po natin yan. But so far, relieve na... Hayaan po munang maganap ito. Bibigyan po namin kayo ng update para po alam po ng taong bayan nagiging hakbang ng ating po PNP base po sa pag-uutos ng ating Pangulo. Iklaro ko lang po, ibig sabihin, relieve na po itong mga nasa listahan na active duty on the part of the PNP. We will know by today kung paano po mangyayari. And most likely, there will be an order issuing to the new status or designation of these personnel. Irregardless of whether saan sila naka-assign. Basta importante, relieve sila, back to mother unit sila, parang ganon. Opo, hayaan natin makuha natin ng detalye per case. At yan po ipapalam po natin. Okay, importante. Hindi naman natin pangungunahan yung magiging aksyon o desisyon ng CPNP. Panghuli na lamang po, Colonel, alam namin busy kayo, yung sa kaso ni Judge Natividad, RTC ng Calbayog na namatay na pala noong 2008, does this mean na may holdings in the past o yung resulta ng investigasyon ng pagkamatay niya ay napatunay may kinalaman sa droga? Alamin po natin, wala po akong hawak na detalye tungkol dyan, but eventually we will be able to find
details as to the death of the said person. Okay, so sige. So abangan na lang namin yung kay Chief PNP. Meron daw kayo ilo-launch sa mobile app. Pwede bang pakiliwanag na rin yun? Sabay na natin yung issue na yun. Ongoing po yung press con. Ay. Si General Cruz po ang magbibigay ng detalye. Particular po tungkol dun sa mobile Gilbert Cruz. Sige po. Thank Okay, you po, thank you sige. po. Salamat po na marami. Arlene de la Cruz, Jake Maderazo. Buti, nanakaw natin ng konti. Yung kay Senior Superintendent o General Leonardo Carlos, spokesperson ng PNP. Mukhang talagang matindi ang Alam mo, ang saya-saya ko. Bakit? Dalawang tropa ko sa Public Information Office, si Carlos at saka si Cruz, si Gilbert Cruz nandun sa si General Cruz, siya naman nandun sa Community Relations. Congratulations, guys. Samantala, bago natin tuwagin si Erwin, yung mga taga-Aurora, ito'y advisory po sa inyo. Ang Pag-asa po yung naglabas ng General Flood Advisory. General Flood Advisory para po sa mga taga-Aurora. Basahin ko lang to, Arlene, ha? Yung mga mamayan daw na naninirahan sa Kasiguran River. Ito raw Aurora River. Kasiguran, Agwang at saka Lower Umiray. Yan daw po ang sinasabi nila, mga kababayan. Moderate to occasionally heavy rains. Baka raw po magkaroon ng mga pagbaha dyan sa mga ilog sa paligid ng Kasiguran, Agwang at saka Lower Umiray dyan po sa Aurora. Ang advisory po na yan ay ibinagay ng Pag-asa Flood Advisory for Aurora ngayong alas 7 ng umaga. Arlene de la Cruz, Jake Maderazo, Banner Story. Puntusan ko lang to, no? 'Di ba sinabi mo kanina, tawag nito, fight between good and And bad cops. bad cops, ano? Naalala ko lang time ni Lumibaw, hindi dahil sa kaibigan natin, ano. Noon pa man may mga galit ng pulis tungkol dito sa illegal drugs. Naalala mo, the entire Pasig Police noon nirelieve din niya because of the Shabu Changi, 'di ba? Kaya lang wala na siyang tawag nito, hawak nun sa lokal na government. Siyempre. Oo, kaya hindi Mayor na mayor yun. Pero yung Shabu Changi na yun, nasa tapat mismo ng City Hall ng Sa Pasig. likod yata, likod. Halos tapat yun. Sa Oo. may tapat halos ng Grabe, no? City Hall ng Pasig, di ba? So itong problema, may mga Keburatong. may mga pagkakataon po na meron talagang pulis na pag silang nakaupo, gumagawa sila ng tama. At meron ding Wala lang, deadma lang. Meron ding mayor. Meron pa tayo isang report. Habol tayo, 9:05 in the morning. Total ay malilate si Den Macaranas. Tuloy muna natin ang banner story. Isa pang kumpanya ng langis, nag-anunsyo ng price rollback. Erwin Aguilon. Arlene at Jake, inanunsyo na rin ngayon ng Eastern Petroleum ang pagbabawas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo, kung saan nga ay magbabawas sila ng 75 centavos kada litro sa presyo ng diesel, habang 10 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Epektibo ang price rollback ng Eastern Petroleum alas 6 ng umaga bukas, araw ng Martes. Ito ay dahil pa rin sa pagbaba ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na binibenta, bayan nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Balanseng pagbabalanse. Walang takot, walang mamahayag. So extended tayo. Extended muna tayo. Pero sa winner natin, sa first gap po natin ang banner story. First gap! Romeo, lumakang ng Barangay Dolores, San Fernando, Pampanga. Sa mga kabubukas pa lamang ko ng radyo, ito tandaan nyo, may lindol sa Aringay kanina. 7:44. Meron hong matitinding mga pagulan. May flood advisory po dyan sa bandang Aurora. Yung mga ilog ho dyan sa may Aurora. Bantayan na ho natin, sabi ng Pag-asa. Pagkatapos, meron po tayong yellow alert. Yellow alert sa Luzon Grid. Kuryente. Kuryente, baha. May hanging habagat po tayo, mga kababayan. May banggaan din sa EDSA kanina. At meron hong mga sumusuko na dyan sa may multipurpose center. At nanalo ho si Hildin Diaz, yung ating silver medal. After about 20 years, nanalo tayo ng silver medal dyan sa Rio Olympics. Magbabalik po ang banner story sa ating extended portion sa oras na 9:07. Sobrang traffic daw kasi ngayon. Sobrang traffic lalo na sa EDSA. Oras 9:07.
Mabuting balita, SSS Pensioners. May magandang alternatibo na para sa Annual Confirmation of Pensioners Program o ACO para sa mga pensyonado na nasa ibang bansa. Bukod sa pagbisita sa SSS branch o depository bank o pag-mail ng dokumento sa SSS, maaari na kayong mag-ACO. SONA 2016, Duterte's First. Ladies and Walang mamahayag. Oy, meron tayong updated information dito Ang impormasyon galing sa PNP Calabarzon na sinamahan sila. Sinamahan nila si ex-San Pablo City, Laguna Mayor Vic Amante at si dating Bawan Batangas Mayor Ryan Dolor. PNP Calabarzon ang naghatid sa mga dating opisyal na ito ng lokal na pamahalaan dyan sa Campo Crame. At kanina hong alas 8 ng umaga mga kababayan, kanina alas 8 ng umaga, itong low pressure area na nandyan po sa Batanes ay lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Lumabas na ho itong low pressure area at exactly 8 o'clock a.m. today. Ito po ay nasa 675 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. At kahit nandyan ho sa malayo, pinapaigting pa rin niya ang hanging habagat. Na totoo niyan, tatlo ho yung weather disturbances na parang humihigop sa ating hanging habagat. Yung nasa Japan, yung nasa Wake Island na low pressure area, yung bagyo po yung nasa Japan at isa ho dito sa may Batanes. Alam mo ba sa trending sa tweet, nagna-number 1 yung walang pasok? Pero wala pa rin ho nagdideklara ng walang pasok sa mga lungsod at mga bayan sa Metro Manila. Nabigla. Sabi mo nga kanina nabigla sila, no? Oy, at 9:15 mag-extra tayo for banner story, pero itutuloy po natin sa Good Morning Inquirer hanggang sa dumating po si Den Macaranas. Sa ating patuloy na coverage po ngayong umaga na ito, Lunes na Lunes, ang dami-daming nangyayari mga kababayan. Tabayanan nyo po, meron daw pong press conference itong si Bato. Oo nga naman, ba't mo isa-isahin? Lump sum niya na. Siya na mag-announce kung sinong dumating, di ba? Para nga naman tuloy-tuloy yung coverage. Ang tawag doon, management ng information. At meron ding isa pang press conference doon ongoing na ngayon sa kaibigan mo. Kay Gilbert Cruz. General na ba si Gilbert? General na, Chief Superintendent na si Gilbert. General na pala si Gilbert Cruz. Dati Makati. Ang asawa niya, tumakbo yatang vice mayor. Hindi ko alam. Maraming pera. Bakit naman pag tumakbo ka agad ng vice mayor, maraming pera? Pwedeng sikat lang. Bakit? Mahirap ba tumatakbo? Hindi naman. Kaya nga hindi ka makatakbo, wala kang pera. Kasi sabi mo nang kukunan mo ako ng budget, di lang ako pumayag. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Oy, tungkol sa launching ng new application ng Philippine National Police, Ruel Perez, naroon. Ruel? Yes, Arlene, ngayon nga official na
sa itong Philippine National Police itong grant application para dito sa mula sa PNP, pinangalan ng Chief Bato ang bumangga giba. Ito ay isang laro, endless runners game ang pagkakabanggit dito ni PCRG Director, sinusubtan ng Gilbert Cruz, kung saan habang naglalaro ka pwede kang gumanatil PNP at maghuhulihin mo itong mga kriminal. At dito naka-incorporate yung slogan nitong pamahalaan, particularly itong anti-illegal drug campaign ng gobyerno. Nandito rin yung paboritong slogan ni Pangulong Duterte, "My God, I hate drugs. Change is coming. Of Lantokhang." Nawala na. Balikan natin mamaya si Ruel Perez. Nandyan sa multipurpose hall. Meron silang isang activity na sinabay dito sa processing. To be fair, nauna yung launching Kaya lang doon dinala yung processing para isa na nga lang. Ito si General Bato, mahilig to sa sa nag-iisa na lang yung mga activity. Para nga naman wala nang lipat-lipat pa ng venue. Tama naman. Maluwag naman ang multipurpose hall. Okay? 9:14 in the morning. Paalam tayo for banner story. Teka muna, meron lang akong hindi ko maiwasan na hindi. Sabi mo kasi 9:15 banggitin, alam mo kung bakit? Kasi for the first time nakita ko ito. Kanina lang nagkaroon ho ng flag raising ceremony dyan sa Pampanga Provincial Capital. At nandun po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alam mo ba ang sinabi niya? And I quote, ito pong si Duterte, kinumpara niya si former President CGMA compares President Duterte to Lee Kuan Yew during her appearance. So, ang tingin ni Gloria dito po kay Duterte ay Lee Kuan Yew. Ang gusto niya siguro sabihin dito, may political will to really change and improve the country. Diba? Ako tingin ko taksin. Kombinasyon. Kasi ang daming pinapatay. Kombinasyon. Anyway, so sige, paalam na muna ako at ako yung may gagawin pa, pero si Arlene will continue to serve you sa ating pagko-cover po. Sa GMI po, sa GMI. Araw-araw ng ating, alam nyo, yan po ang serbisyo ng Radyo Inquirer. Bigyan ho kayo ng sapat na impormasyon and to make each and every one of you a well-informed individual. Whether kayo nasa Facebook, kayo nasa AM radio, kayo nasa mobile app, kayo ay nasa mobile streaming media, maging kayo nasa TV. Yan po ang service. Ang sarap na manood ng TV, pag lalo na may special report ang mga reporters ng Radyo Inquirer 990. Ay, post nyo. Magbabalik po ang banner story bukas. Ako po ipapadala po. Oo, magtatrabaho muna si boss. Ako magtatrabaho rin for GMI. Sige, okay. Maraming salamat po. Life is beautiful. Minsan lamang ito. Ako po si Arlene de la Cruz.